Yon, magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang NBA Lope and ABA. Nga po, kung bago nga po kayo dito sa aking YouTube channel, ang NBA Lope and ABA, please like, share, subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga video na katulad nito. Yan. For today's video, yan, concern po ng aking isang subscriber na ang concern niya, yung first pairing niya nawala yung cup, tapos yung second pairing nagpapisa sila ng kanilang mga itlog at wala ngang katulad na nagmana dun sa kanilang new pairing, nagmana dun sa unang pairing na sinasabi niya na yung cock daw na una niyang pinag-pair ay nawala at nagbago siya uli ng pairing na iniba niya yung cup at nakapag-itlog, napisa at yun nga, ang lumabas ay yung katulad nung unang pairing niya. Kaya yung nagtataka siya, kaya nga tinanong niya sa akin kung bakit nga ganun ang nangyari. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan sa pagbabalik at pagkatapos ng introng ito. Ayun, welcome back mga kaibon. Yan. Pag-usapan nga natin yung katanungan ng aking isang masugid at patuloy na sumusuporta ng aking subscriber. Yan, papakita ko yung sa screen yung katanungan niya. Ito yung katanungan ni Sir Kevin Kasapaw. Yan. Morning Lodi, may tanong ako, pwede po ba mangyari kasi may kids ako, merong unang pair na nag-meet sila. Tapos yung cock nakawala. Tapos yung hen may bagong pair na may bagong pair na. Nakainakay na sila ng 5. Nagtataka po ako, may isang kamuka yung dating pair na nakawala. Isang cock ko pero yung 4 na kapatid kamuka ng hen. Pero dun sa bagong cock na walang nakuhang kulay sa mga anak. Pwede ba nangyari dati yung nakabuo sa hen? Ayun nga ang katanungan niya, pwede daw bang mangyari kung yung unang cup ang nakabuo dun sa 5 painakay niya na dito sa bago. Yun ang katanungan niya ngayon. Kaya yan, pag-usapan natin yan para nga malaman ng mga ibang newbie at bago sa pag-iibon. Yan. May nangyayari talagang ganyan na sitwasyon. Dito nga sa aking ibonan, nangyayari rin yan na nagpipera ko ng mga magkaibang mutation, tulad ng mag-example ako ng opaline at normal parakeets. Halimbawa, doon tayo sa green opaline na hen at yung cock naman ay normal sky blue. Yan nga, nagtataka ako kasi walang nakuwang kulay dun sa dalawang pinagpares ko na expected ko na makakakuha ako ng merong green opaline or sky blue. Ngayon, ang mga lumabas ay ibang mga kulay. Nakapagpalabas pa nga sila ng ng kulay white na sinasabing na nakapagpalabas ng fade, nakapagpalabas ng blue, normal blue. Yun, siyempre hindi natin masasabi talaga na 100% na dun sa pinagpares natin ay makapagpalabas tayo ng ganong mutation na yun nga, kagaya ng kay Sir Kevin na yung pinagpares daw niya na una
ay nagmate daw yon. Nakita niya nagmate na yung hen at cock. Tapos nakawala yung cock na pinagpares niyang una. Tapos itong hen na wala nang kapares, nakapagpares uli ng another cock. At yun nga, nakita niya nagmate at nakabuo ng 5 itlog at napagpapisa niya. Ngayon, nung lumaki, nakita niya na yung isang inakay ay kamukha nung unang pinagpares niya na yun nakawala. Tapos ditong yung 4 naman ay the rest dun sa may hen. At ang tinatanong niya kung baka daw ang nakabuo nung 5 ay yung unang pinagpares niya. Siyempre ito na mga tama posibleng hindi pwedeng gano'n na mangyari. Kasi nga wala pa naman kung sakali hindi pa naman sila nakakabuo ng similya. At itong bagong pares niya ayun ang nakabuo. Na sinasabi na kung kamukha nga ng hen yung mga anak at walang nakuha dun sa tatay, ay possible malakas ang dugo nung hen na kapares niya, na yung nakuha ng mga ibang mga anak ay dun sa lahi nung nanay. May ganyan po nangyayari, Sir Kevin, at saka dun sa mga bagong nanonood. Try nyo sa susunod na clutch, makapagpalabas na kayo ng ganong kulay doon nga sa cock, na mas malakas nga talaga ang dugo ng hen kaysa sa cock. Yan. Dito nangyari na rin sa akin yan. Nagtataka nga ako bakit nga ganon. Minsan nga wala talagang kakulay ng lalaki, walang kakulay ng babae. Nagpapalabas sila. Sa genes kasi po yan. Siguro yung genes nung cock ay katulad nung genes nung unang unang pinagpares niya, na katulad ng mutation, at ito'y pumasok na sa kanyang yung ninuno, yung galing sa ninuno na kulay, na ganyan po talaga nangyari. Bali nagto-throwback dun sa family na akala natin dun nakabuo yung unang clutch na sinasabi natin. Yan. Kaya ito, maganda kasi itong topic natin, kasi usapang ibunan, na may mga talagang nangyayari na hindi natin ina-expect na mangyayari dito sa ating ibunan. Kaya na-curious tayo, bakit nga nangyayari ito? Kaya itong magandang usapin to, talagang tatalakayin natin, na mag-usap-usap kung halimbawa kayo, may mga tanong kayo about sa mga nangyayari sa inyong ibunan, i-comment nyo dito para malaman din ng mga ibang mag-iibon, ganun pala ang nangyayari. Yan, maganda. Kaya itong inaano ko sa inyo na mag-comment kayo dito sa aking comment section para yung mga katanungan nyo ay masasagot natin, pipilitin natin masagot, at malaman din ng mga ibang mag-iibon. Bagay, i-express nyo lang yung yung nangyayari sa inyong ibunan. Meron nga meron ng isang subscriber na nagtanong din sa akin na paano nga daw yung katulad yung inopen ko yung content na yun, paano daw malalaman yung hen at cock. At ito pa yung bago ngayon na may nag-comment na daw ang pagkakaiba ng parakeets at budgie. Yan, meron naman ako in-upload na na video dun sa aking mga in-upload na kung ano nga yung pagkakaiba ng parakeets at budgie. Yan, nandun malalaman nyo yun, search nyo yung ginawa ko na yun. Tsaka yun nga dun nga sa topic natin ngayon, pwedeng mangyari na dun sa mga ninuno yung nakuha na yon. Kasi
Marami talaga yan. Meron nga dyan na ano papalabas ng mga tricolor, mga iba-ibang kulay. Na fade. Tapos yung pag pinagpares yung parehas blue, paglalabas may kulay dilaw, may kulay puti. Doon na yon sa mga jeans na yun na pinanggalingan ng mga ninuno nila kung saan sila galing. Siyempre, hindi natin alam kung nabili natin yung hen at cock sa magkaibang breeder na itong hen pala ay galing sa ino. May lahi siyang pasok na mga kulay dilaw na red eye. Pero yung hen ay walang dilaw at hindi siya lumabas na red eye. At itong cock naman ay pwedeng kulay blue pero galing siya sa kulay green. At pag pinagpares natin nga yung dalawang yan, expected natin na ganong kulay ang lalabas. Pero hindi pala. Doon lumabas sa pinakaunang jeans na ninuno. Doon mo makikita yung pagtataka bakit walang lumabas na yellow or blue. Ganun po yung sitwasyon. Kaya sa susunod na clutch, yun, may possible na makuha na yung jeans na yon. Kasi umiikot lang naman po ang cycle na yan umiikot yung cycle ng mga mutation sa ating ibunan, na kung ano yung mas common na mutation, ayun talaga yung mas lumalabas ng marami na pinagmumulan ng mga ibang mutation. Ito example ko sa inyo, may pinagpares ako na yellow pero hindi siya red eye. Fade siya na may batik na kulay green, batik na green, faded lang, konti lang na yung hen. Tapos yung cock ko naman ay rainbow mutation. Bali pumasok siya sa Muabe na mutation, pinagpares ko. Ngayon nagtataka ako, walang lumabas na dilaw or Muabe doon sa aking pinagpares. Yung hen na dilaw at saka yung Muabe na sinasabi ko na galing sa rainbow. Ngayon ang mga lumabas ay gray. Yan, example ko sa inyo, may gray na lumabas, may cinnamon, at saka meron siyang meron lumabas na fade din pero white. Ngayon hindi na ako nagtaka kasi yung sa dilaw ko ay galing sa kulay puti. Mga kulay puti yung mga ninuno niya na naibangga ko sa dilaw. At ngayon walang lumabas na doon sa anak nila na kulay dilaw. Ang lumabas kulay puti. Kaya doon ang galing sa ninuno nung nanay nila. Kaya yun magtataka bakit magkaibang kulay. Makikita nyo, ba't ang galing ibang kulay walang nakuha. Pero sa susunod na clutch yun, doon na nyo makukuha yung talagang mutation na gusto nyo. Yan, parang rin yan parang yung nagpa-project ka, katulad nung meron akong hindi ko expected na makapagpalabas ako yung vlog ko nung nakaraan na nakapagpalabas nga ako ng new mutation dito sa aking ibunan, yung dilute follow. Dilute siya na red eye, na bihira magka red eye ang dilute. Nakapagpalabas ko, bali ang pairing ko niyan, yung cock ko ay follow na yellow tapos rainbow. Hindi ka expected na maglalabas ng dilute kasi nga follow siya na yellow tapos inano ko dun sa rainbow na yellow face. Dilute follow ang lumabas na red eye. Yun po yung talagang magugulat tayo na bakit nangyayari din sa lumalabas yung ibang mutation. Ayun nga, ito mga kaibon yung example ko sa inyo kaganina na yung pinag-pairing ko na 5 na dilaw at Muabe. Yan, yun yung magpares yung nasa nest box. Yan.
Muabe tsaka yung 5. Tapos ang nilabas niya, ayun, yung anak nila ay may gray dyan, tapos merong yellow face cinnamon. Itong nasa likodan ay gray opaline. Ito naman ay yellow face cinnamon. Tapos yung nasa baba, yung kaganina, ay dominant page. Yan. Na kulay white. Ayun. Magtataka ka bakit wala man lang lumabas din sa kanyang mga yan. Magtataka ka bakit may kulay gray. Diba? Iyon yung in-example ko sa inyo, yan, kay Sir Kevin, na possibility na dun sa mga ninuno ng mga breeder natin ay yung dun nga napasok. Ayan, iyon na example ko sa inyo, yung dominant na yan. Yan, papansin nyo, di ba, malinis yung pagkaka-dominant niya, at may pagka-blue pa. Ito, cinnamon tong katabi niya. Possible siguro pagka nagka-adult na to, makikita na natin pagka-muwabi niya din sa mga cinnamon. Pwede yung makita natin. Pero yung kulay gray, ayan, yung umaakyat, muwabi, pwedeng mag-possible na maging muwabi yan pagka Kasi yellow face naman yung ulo niya. Yan, yung ulo. Tapos opaline. Puro opaline. Wala tayong makikitang mga hindi opaline. Yung katulad yun, yung may isang lang, yung dominant page. Yun nga, in example ko, talagang pwedeng maglabas ng iba-ibang kulay talaga yan. Kasi yung cycle nga niyan, umiikot lang na yung sa mga ninuno at kanino-ninunuan, ilang maglalabas talaga yan. Pagka, kung nga yan meron yung unlimited unlimited breeding mo. Kasi ako dito meron ng pang-apat na clutch na nilalabas. Ngayon maganda pa rin ang nilalabas nila. Itong bago ko nga yung magulang nung dating napalabas ko na na dilute follow. Nakapagpapisa na naman ng 5, 6 ang itlog nila. Ngayon ang napisa ay 5. 3 red eye, hindi ko pa makita kung ano yung mga kulay ng mga nila. Basta 3 red eye at isang dalawang black ang mata. Possible na pwede tayo makakuha ng rainbow na at ganun pwedeng makapagkuha ng dilute follow or follow lang. Doon tayo sa mga red eye. Makikita ko yan mga ilang linggo pa. Pakita ko rin sa inyo yan yung susunod ng mga vlog ko. Pakita ko pag medyo malaki na. Yun, pang-4 na clutch na yun. Siguro pag pang-5, papaisahin ko pa kasi maganda pa naman yung yung production nila. Nakapagpapisa pa, nakapagpa-fertile pa. Yung pairing ko na yun. Tuloy-tuloy lang basta pagka tapos ng nila, vitamins bigay para continuous pa rin yung production. Yan. Lagi ako nagbibigay ng egg 1,000 tsaka Bitmen Pro. Yan. Yan yung talagang tandem ko sa aking mga breeder. Yan. Sana nasagot ko, Sir Kevin, yung katanungan na yun nga, na umiikot lang talaga ang cycle ng ating mga ibon na pwedeng makuha sa mga ninuno or kanino-ninunuan. Hindi ko rin kasi masasabi na ang nakabuo yung unang cock na kasi matagal pang matagal pang proseso ng pagliligawan ng sunod na na pairing bago sila mag-mate. Na ang may sasabi ko lang talaga dun sa kanino-ninunuan na baka katulad nung unang pairing mo na Yan, hanggang dito na lang po mga kaibon ang aking ginawang video para sa inyo, sa mga newbie. Yan, para alam din nyo yung mga nangyayari sa ibunan.
Yan. Kung may mga katanungan po kayo, lalo po sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Susunod po na vlog, isa-shoutout ko po yung mga bago nating subscriber. At nagpapasalamat po ako sa inyo na sumusuporta kayo sa aking pag-iibon at kung ano man yung makakaya ko at mai-share ko yung mga kaalaman ko about sa pag-iibon. Yan, i-share ko po sa inyo throughout dito sa paggawa ng video sa inyo. Yan. Pag may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahiyang i-comment dito sa aking comment section or dito sa video na ginawa ko. Yan. Ilagay nyo rin po yung lugar kung saan po kayo nagmula para alam ko po kung hanggang saan po nakakarating yung mga video na aking ina-upload. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig at sa inyong patuloy na suporta sa akin, sa aking channel. Yan, maraming salamat po at happy breeding mga kaibon.